Paano tayo ngayon umabot sa point na ang katubas na ng isang Bitcoin ay 3,000 pizza? Kung titignan natin yung growth ni Bitcoin since nagsimula siya, 58 million% ang tinaas niya. Pag-usapan natin yung tatlong major forces kung bakit nangyari lahat to. Scarcity, decentralization, and demand. Scarcity, 21 million Bitcoins lang ang pwede mag-exist sa mundo. Yan ang design ni Bitcoin at kahit yung mismong creator ng Bitcoin hindi niya kaya palitan to. Right now, around 19 million Bitcoin pa lang ang namimina natin. E tignan mo yung supply, malapit na natin mapuno. Yung attribute pa lang ni Bitcoin ay nagbibigay na sa kanya ng value at the more people na nare-realize nila yung value na to, the more na dumadami pumapasok sa Bitcoin. Katulad lang din yan ng mga limited edition na gamit. So dahil konti lang yung supply niya, mas tumataas yung halaga niya. Pero aside kasi sa scarcity, meron siyang magandang use case. Ito na yung decentralization. Nag-operate si Bitcoin sa tinatawag nating blockchain. At isa lang tong malaking listahan ng mga transactions using Bitcoin. So pag nagpadala ko ng Bitcoin to someone, edi i-record lang natin din sa blockchain. Siyempre, para mabantayan natin kung kanino napupunta yung Bitcoin. At ang nagbabantay nito, mga computers lang. So kahit ako, ikaw, pwede tayo mag-contribute para bantayan yung mga transactions natin sa Bitcoin. Yung mga computers, ina-ensure nila na legit yung mga transactions natin sa blockchain. And in return, marirewardan tayo ng Bitcoin dahil tumulong tayo mag-check nito. Yan yung tinatawag nating Bitcoin mining. Kaya dumadami to kasi may nagmimina ng Bitcoin. So dahil incentivize yung mga tao magmina ng Bitcoin using their computers, mas dumadami na yung mga nag-check ng transactions. Which means hindi na natin kailangan ng middleman to check it for us. Kasi yan yung ginagawa ng mga bangko natin right now. Sila yung nag-ooperate ng transactions natin ng cash from one person to another. Hindi na natin kailangan ng bangko dahil meron na tayong mga computers na kalat-kalat all over the world na gumagawa nito para sa atin. Decentralization. So, bale meron tayong democracy sa pera natin online. Lastly, demand. At dito na nag-snowball lahat. Dahil nga limited ang Bitcoin, na-realize ng iba na para siyang ginto. Digital na gold. Dahil limited resource ang ginto sa mundo, ginagamit to as a form of investment at ganun din yung demand for Bitcoin. Dagdag mo pa yung convenience niya dahil internet lang kailangan mo to store Bitcoin. So syempre dahil may mga nag-i-invest na, may nakakita na rin ng opportunity to trade this. At ito na yung mga nagba-buy and sell ng Bitcoin kaya umabot ng 780 billion pesos ang trading volume niya in the last 24 hours. Dahil sa laki ng demand na to, pati yung mga banks and governments nag-decide na rin i-adopt ang digital currency. Kaya may regulations na rin tayo pagdating sa digital assets dito sa bansa. Pero simula pa lang ang Bitcoin. Maraming naging development sa technology kaya lumabas din yung ibang mga cryptocurrencies. Nagkaroon na rin tayo ng mga NFTs, mga decentralized applications, at lahat yan gumagamit ang power ng blockchain technology. Yung buong ecosystem na to ay yung tinatawag nating Web3. So going back to Bitcoin, malaki kasi talaga demand niya. Kung gusto mo matuto about Web3, like and follow for more at sumali ka na rin sa community natin